Ayan. Okay na. Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sino-sino ang tumaan sa kanyang pinalalagan sa kanyang gulpid de gulat na pagbatikos sa mga tuwali at abusadong nanunungkulang sa pamanan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kad Julan Sures sa kanyang programa, Batikos, Gulpid de Gulat. Okay, isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po araw ng Huwebes, Hunyo 13 ng taong 2024. Samahan niyo kami ni Ka Jake sa isang oras na programang Gulpid de Gulat at Truth and Knowledge. Ito po ang yung Ka Julan Sures. Ka Jake, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Ano? At muli, samahan niyo kami sa isang oras na pagtatalakay sa mga isyu dito sa atin sa bansang Pilipinas. Ano na pag-usapan natin ngayon? Ka-check. Dapat, ginunitan natin yung Independence Day. Ano masasabi mo? Ang tanong diyan, sa mga nakikinig sa atin, nanonood, naniwala ba kayo na tayo ay talagang malaya? Para tayo naglulukuhan eh. Maniwala ba kayo na talagang ang Pilipinas ba independyente? Yun ang tanong. Kasi ramdam ba natin yung kalayaan? Kasi pag ang maraming kalayaan na pag nag-usapan ng kalayaan, freedom from fear, freedom from hunger, freedom from poverty. Napakarami ng kalayaan na sinasabi. Kalayaan. Isama na natin yung freedom of expression. Ayan, freedom of democracy. Isama na natin. Kasi ang freedom of fear, yung hindi tayo natatakot. Yun, sasabihin ko, may freedom of fear pala ngayon. Okay, sige. Kasi yung freedom of fear, isa po yan, ang fear kasi isa sa emotion yan na naramdaman mo at nagkakaroon ka ng tinatawag na anxiety attack o psychological na natatakot ka. Marami kang kinakatakutan lalo na kung ikaw ay isang mahirap. Ang kinakatakutan mo yung wala kang isasaing mamayang gabi. Isa yan. Ano yan? Yung freedom of gutom. Hunger. Hunger. Natatakot ka na wala kang mapapakain sa mga anak mo. Sa pamilya. Pamilya mo. So, kung ikaw ay mahirap, which comprises, sinasabi na sa datos, 25% ng mga Pilipinos mahihirap, natatakot ka na sa next week may mag-i-enroll ka ng anak mo, wala kang pambayad sa tuition ng anak mo. Oo. No? Di ba? Yan ang kinakatakutan mo na dumating yung babayaran mo yung tubig at saka kuryente. Wala kang pambayad. At natatakot ka, isang kinakatakutan mo yung pagtaas ng halaga ng mga bilihin. Bigas, pagkain. So wala tayong tinatawag na freedom. Para makapanigil. Kasi andun ng takot isipin mo ngayon, Kadyon, Ito simple lang. Magkano ngayon ang 1 kilong luya? Palengke.
100 Gs, nakita ko 180 na yata. Oh. Sa lulo yun. Isipin mo yung luya na hindi mo Mataas na yun. masyadong Ginagamit. pinapansin. Oo. Pati luya tumaas. Ito panahon Ha? ang presyo ng mga gulay niya, itong panahon na to. Kaya nga, magkano ang presyo ng bigas? Pinakababa, 60, pangit. Sabi nila, binabaan nila yung taripa. Bakit mas mataas pa rin? Oo. Sabi nila yung pag nagkaroon ng rice importation liberalization, magkaroon na tayo ng murang bigas, ba't mataas pa rin? Oo. Meron certification, kontrolado yung presyo. Hindi. Parang hindi. So, anong nangyari ngayon? Meron ba tayong tinatawag na kalayaan? Kaya kalayaan, ano lang yung dito sa Quezon City, kalayaan ng station. At kalayaan na binyo dyan sa Taguig, Tama yun. Katulad pagdating sa international relations natin, no? Tayo, wala tayong kalayaan, masasabi kong tahasan dahil sunod-sunuran tayo sa dinidikta sa atin ng mga Amerikano. Di ba? Ako, tinitingnan natin yung freedom-loving Filipinos. Wala tayong masasabi talaga na kalayaan. Lahat yan ay pasad lang o parang sinabi, malaya na kayo Pero sa totoo, hindi. Sa salita lang yung malaya Kasi katulad yan, ang isang pinakamasarap na kalayaan, yung hindi ka natatakot, hindi ka nagugutom, hindi ka nag-aalala na bukas wala kang pambili ng kahit pandesal. Simpleng-simple na mga Dahil, anong dahilan? Kakulangan ng trabaho sa atin sa Pilipinas. Isa yan. Kakulangan ng mga investors na pumapasok at nagtatayo ng pabrika sa Pilipinas. Yung presyo ng bigas natin, bakit hindi? Dahil wala tayong sapat na production ng bigas sa Pilipinas. Isa po yan sa dahilan kung bakit mataas ang presyo ng bigas. Monopolyan hindi. Kaya naman masasabing mura. Mag-i-import ka, pero hindi. Kontrolado pa rin nila ang presyo ng bigas. Importation nga. Sino kumikita dyan sa imported na bigas? Tapos, ito naman ang mga kababayan natin ng mga magsasaka, kawawa naman dahil yung kanilang produkto naman ay binabarat sila ng mga middleman naman. So, alam mo ka, John, ang daming problema ng bansa natin. Pero ang ating mga politiko, anong nangyayari? Ang pinag-uusapan ngayon. Ang politiko nga, isang sutyot Kaya nga, anong pinag-usapan ngayon? 2025, tatakbo sila sa 2025, eleksyon. Katulad nga ka, John, ito, kahapon, itong si Senator President of the Senate, si Escudero. Pinatigil pansamantala yung pag-construct ng Senate building, no? Ano raw ang daming tong patch. Isipin mo, pare, 6 billion, 9 billion. Ang original na cost nung yan ay pinropose is only 4.8 billion pesos. 4.8. Tapos naging 9 billion. Tanaw niya dito Nag-9 billion. Ngayon, 23 billion. Okay, no? Gaano karaming ospital maitatayo mo sa 23 billion? Hindi, may tatanong ako, Kajo. Yung di ba pinondohan na ng una yan? 4.8 billion. Tapos naging 9 billion. Ibig mo sabihin yung unang pondo, baliwala yun. Habang kino-construct yan, tumataas yung budget. Di ba naman hindi dapat ganon. Kasi sa gobyerno,
o kahit nasa pribado, Hmm. pag nagpatayo ka ng bahay, pag sinabi sa iyo ng architect o ng civil engineer, ito yung estimates niyan. Hmm. Di ba? Oo. Kunwari, nagpatayo ka ng barong-barong, sabihin sa iyo, ang estimate niyan ay ganito, ang mauubos niyan, 200,000. Oo. Oh, tapos yan sa 200,000. Ngayon, pag sumobra man sa 200,000, malaki na siguro yung 20%. Okay? Oo. Oo. Na cost overrun, no? Masasabi natin, oy, namahal kasi ang presyo ng simento, kaya tumaas yung... Pero kung ang sinasabi nila na halos 300-400% ang tinaas Ang tinaas. Oo. tinaas ba, Oo. naglulukuhan ba tayo? Oo. Hindi, Oo. sinasabi ko nga, gawa na yung Nilulukon ba nila ang... Ginawa na ang budget Niluluko ba yan nila ang bansang Oo. Pilipina, ang mga mamamayang Pilipino, ang taxpayers? Oo, doon na yun. Doon At na. bakit kailangan nila ng isang marangyang palasyo para sa mga Oo. senador? Yun ang tanong eh. Ano ba trabaho nila, ma'am? Dalawampung-apat lang sila. Tapos, bakit? Hindi sila nakakagawa ng batas dyan sa ginagawa nila. Pulos na hearing sila ngayon eh. Oo. Oh. Ba't kailangan ng ganun kamahal na building ang itayo para sa mga senador? O, 24 lang sila, tapos ang building nila, katalaki-laki, katalawak-lawak. Napakalaki pagkatapos. Ang halaga, 23 billion aabutin. Oh. Ayun eh, alam mo, kung siguro yung original na 4.8 billion, masasabi natin, oh sige, dapat okay naman. Oo. Okay na ba yun? Pero 23 billion eh. Paano nangyari yan? Hindi kumikita. Yun ang, alam mo ka, John, Hindi kumikita. yun ang ipaliwanag nila sa taong bayan. Dahil hindi biro yan. Oo. Pare, magtungpat sila, 100 milyon, pwede yan. Pero kung bilyon-bilyon na yung patong, ibang usapan yan. Iba na nakawan ngayon, Jake. Dati ang nakawan, kulot-kulot pa. Ngayon, dakot-dakot na. Kung dati ang nakawan, nakalagay lang sa supot na maliit, ngayon sako. Ngayon, bayo na. Hindi natin sinasabi na itong mga senador may tungpats dyan, pero nakakapagtaka naman na nag-umpisa ng 4.8 billion ngayon. Sabihin, matatapos lang yan kung aabot ng 23 billion. Anong klaseng yan? Hindi pa pwede questionin ng COA yan. Kasi gawa ng budget, ang pagkakalan Pare, dito. ang COA, takot na questionin ang Senado. Trabaho nila yun eh. Kasi meron silang, alam mo itong mga senador, parang akala mo mga Diyos. Natandaan niyo yung mga Diyos nung araw, yung mga katulad nila Jupiter, Zeus, Diyos ng mga Griego. Mga dioses. Akala nila na sila ganon, yung mga senador na yan. Ngayon, pag kinwestiyon nyo yan, magagalit yan. Sasabihin nila ngayon, hindi namin aproban yung budget nyo. Kikwestiyonin namin. So ngayon, ang magkikwestiyon sa kanila, taong bayan. Ang magkikwestiyon sa kanila, media. Kaya nga ito ngayon sa programa natin, kinikwestiyon natin sila, bakit umabot ng ganon, O hindi natin sinasabi na mayroong katiwalian, pero dapat ipaliwanag nila ng maliwanag na maayos kung bakit nagkaganon. Kasi yung pera ginagamit yan, hindi naman na personal na pera yan eh. Yan daw, tumaas yung value niyan, yung halaga niyan, panahon ni Subiri. Kaya nga, kung kahit kaninong Poncio Pilato tumaas yan, kailangan nila magpaliwanag ka, John. Kahit sino pang sabihin nila dyan, panahon ni ganito yan, tumaas yan, ganon-ganon. Paliwanag nila ba? Anong dahilan? Kasi sabi ko nga, kung sakali pa na tumaas ang barong-barong mo,
mga 20% legal pa yun eh. Parang bang, wala tayong magawa. Tumaas ang euro eh. Tumaas ang simento. Pero kung billion na yung pinag-usapan, from 4.8 billion, naging 23 billion, gaano kalaki ang naging diferensya? Sobrang mahal naman na simentong yan. Ano yung ganito? Yan na nga eh. Ngayon, ibig sabihin, wala silang transparency. Wala silang sa tao na, itong dahilan kung bakit lumaki yan, na gano'n. Pero ang tanong, sunod na tanong diyan, bakit kailangan nyo na ganyan kalaking building na 24 lang kayo? Samantala yung bataasang pambansa, 300 na yung mga kongresista na andun. Bakit naman Parang pumapasok nga sa akin ngayon eh. Dapat talaga maanyan dami sa ligang batas. Yung pasok na natin sa di ba? Tama. Pag-abolis ng Senado. Abolis na yung Senado. Maging parliamentary na lang tayo. Ang puna ko naman dyan sa pangkat nila Duterte, nung araw sila may gusto na amyendahan ang saligang batas. Ngayon sila tumututol. Kumokontra. Para mga siraulo ka. Yun na nga eh. Nung araw kayo, yung pangkat nyo, yung nagsusulong yan, amyendahan natin ang batas. Ngayon na amyendahan, kayo tumututol. Ang tututol dyan, pares mga senador, dahil ang Kongreso gusto na amyendahan ang batas, ang konstitusyon. Ang tututol dyan, Senado, kasi mawawala sila sa picture. Mawawala sila, So, ano ngayon ang dapat natin gawin? Ito pinag-uusapan natin, itong tongpat sa napakalaki. Dapat talaga, i-abolish talaga yung Senado. Dapat yan. Alam mo, kung sasabihin natin na doble lang yung halaga, maaring, kasi nag-pandemic, kasi ganito, tumaas. Pero, ang laki ng diferensya eh. Hindi na makatarungan yan. Iwan ko lang itong bansa natin. Walang pakialam. Kasi tao ngayon, sila po ay, marami sa atin, ay ang pinagtutuunan, nagpansin ko anong kakainin mo sa sunod na araw eh. Kung may pambayad ka ng question, wala. Alam mo, Kadyon, katulad din yan ang nangyayari sa ibang bansa, Demokrasya. Demokrasya tayo. Take over naman itong demokrasya to. Nangyari sa New Guinea. New Guinea. Malapit sa atin. Nung nagkaroon ng kung di ako nagkamali, last year o last year yata, nagkaroon ng isang international conference na maraming dumalo dyan sa Papua New Guinea. Papua New Guinea. Ang gobyerno nila na mahirap na yung bansa nila, bumili pa ng isang katirbang mamahalin na kotse. So, ano nangyari? Mga Maserati pa para gamitin doon sa mga delegates. Ang sinabi nila, nung nireklamo yan ng mga tao sa Papua, bakit ba kailan bumili ng mamahalin na kotse? Kasi minsan lang naman gagamitin. Ang sabi, total, ibibenta natin uli ito. Isipin mo yung kapritso, yung gagastos ka ng ngutang ka nga lang, tapos gagastos ka ng malaki. Hindi, minsan, di ba nangyari sa atin, nagkaroon tayo rito ng nag-host tayo sa isang event. Ganyan din. Hindi ko alam kung panahon ni Gloria yon o panahon ni Noynoy Aquino. Hindi ko lang matandaan. Bumili ng mga Mercedes-Benz. Di ba? O panahon ni Ramos. Hindi ko matandaan eh. Parang panahon ni Ramos yun eh. Ay, siya sabi ko yung panahon na tayo nag-host ng Olympic. Kaya... Parang mayroong conference dito na bumili ng mamahalin na kotse ang bansa natin. Tapos, bininta ng palugi. At ang mga bumili ata, yung mga politiko din. Sila rin. Sila rin.
Parang ano, ginisa ka sa sarili ng mantika. Katulad ng nangyari sa Nigeria. Ito lang, Nigeria. Kahit na may langis ang Nigeria, maraming mahirap sa Nigeria. Yung gobyerno nila, bumili ng 400 mahigit na Land Cruiser. Mamahalin yun. Magkano ang Land Cruiser sa atin dito sa Pilipinas? 8 milyon ata ang isa niyan. O, $170,000 ang isa. Bumili sila para ipagamit sa mga politiko nila. Isipin mo yan kung gaano kakapritso itong demokrasya na sinasabi. Oh. Sa China, hindi nila magagawa yan. Dahil sa China, sumakay kayo sa bisikleta o sumakay kayo sa motorsiklo. O mag-commute kayo kung gusto nyo. Pero hindi pwedeng bumili ang Estado ng mamahalin na kotse para ipagamit sa kanilang mga politiko. Oh. Sa atin, nangyayari, yung building na yan, isipin mo, 24 lang sila. 23 billion mahigit ang aabutin. Ibig sabihin, 1 billion kada isa sa kanila. Baka nababasa ng ulan yan pag halimbawa ulan, yung mga senador natin. Nag-evaluate yung dumodoble. Isipin. Parang ganyan. Alam mo, yung tanong dyan, gaganda ba ang gagawin nilang mga batas pagka nasa building sila na ganyan? Ngayon pa lang nakukonsume ka na doon sa mga nagsasalita sa Senado o bumisit ka na. Ipagagawa mo pa na isang malaking lugar na abutin ng 24 billion. Di ba sabi ko ka, John, nakaraang ilang linggo, walang mapupuntahan yung mga Senate hearing na yan o ano? Di ba? Pugo. Saan? Nakulong ba yung si Mayor Gowo? Si Alice nakulong. Ano pangalan doon? Alice Go. Mayor na Banban Tarlac. Binanatan nila ng binanatan, pati tinanong kung kulang na lang na bulat-latin ang lahat ng buhay ni Mayor Gowo. Kisyo, bayaman, kisyo ganito, mga sasakyan, ang nanay niya ganito, ang tatay ganon, kung lahat na lang. Ano nangyari? Makukuha ba nila ari-arian ni Mayor Go? Hindi ba pwede yun? Kaya nga. Di ba? Hindi naman na yung kotse na binili siguro ni Mayor Go, hindi naman niya kinuha sa masamang paraan yung pera pinabili niya doon dahil meron siyang lehitimong negosyo. Yan ay kita mo. Ano mangyayari? Mukhang sabit sa salin. Kung ano yun ang nagiging problema natin, yung salin. Parang mali ang presinta niya. Ang salin na yan, kayang i-correct yan. Mayroong paraan ng pag-correct yan sa salin. Ngayon, patunayan nila na mali ang binigay ni Guo doon, matagal na panahon yan. At ano ang epekto naman kung si Guo ay mali ang salin niya? Anong epekto sa kabuhayan nating mga Pilipino? Anong epekto niyan sa pambili natin ng bigas mamayang gabi o bukas? Sa bagay. Sila naman may problema, hindi tayo mas malaki. Kay makulong yan si Guo o kung matanggal man siya pagka-mayor, ano ang epekto sa akin yan? Ang ating concern ngayon, yung pambili natin ng bigas, pambili natin ng pagkain, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, pambayad sa tuition ng mga bata. Ano magagawa ni Guo? Nakulong niya sabihin nyo ng life sentence. Ano epekto niyan? Wala. Nag-hearing sila. Lalabas naman ngayon sa hearing na pugo na yan. Nako, kung ibaba ng pugo sa Pilipinas, papadalhan tayo ng China ng congratulations at pasasalamat. Galban sa China sa atin, tinanggap natin. Matagal na nilang
matagal na hinihiling ng gobyerno ng China na iban ang pugo sa Pilipinas. Kasi ang biktima ng pugo, pulos Chinese. Oo, kinikidnap, torture eh. Hindi naman Pilipino. Oh. At yung mga nagsusugal sa pugo ay hindi naman Pilipino, hindi ibang nationality, pulos Chinese. Sa totoo lang, panahon pa ni Duterte, hinihiling na ng pamahalaan ng China na iyan ay iban sa Pilipinas. Noon pa. Kaya lang kumikita ang Pilipinas, kahit paano, kumikita daw ng 34 o 104 billion pesos kada taon. Isang taon. Kaya hindi nila maiban ng basta-basta kasi kumikita daw. May illegal sa Pogo. Yung legal at maraming mga Pilipino na nagtatrabaho sa Pugo. Maintenance, mga tagaluto, mga tagalinis, at lahat pa. So ngayon, pag binan nila yan, at meron silang panukalang batas na ibaba niyan, may papadalan sila ng bulaklak ni Xi Jinping, ng presidente ng China. Kung magkakasundo ang China at Pilipinas. Mr. Marcos, maraming salamat at binan niyo yung pugo. Ang maraming mga incheck na naghihirap ang buhay. Maraming pamilya na Chino ang naghiwalay ang mga mag-asawa. Dahil sa sugal na pugo na yan. Ngayon, marami silang investigasyon. Raid dito, raid sa kaliwa, kanan, diretso, sa harapan. Ano epekto sa atin ng pugo na yan? Lintik na yan kahit na may... Nagkaroon sila ng executive meeting. Executive meeting na hindi open sa media. Kaya nga hindi natin alam dahil executive meeting kita mo, paglabas na, pamimi naman silang lahat. Ano nangyari ngayon kay Go? Na-suspende daw. Suspendido di ba? Suspendido ng DILG. Yun naman ay merong motion for reconsideration yan. Hindi naman basta-basta yan Anong suspension for cause? Na nagbigay siya ang sinasabi ng DILG na nagbigay siya ng permit doon sa Pugo. Samantala, nagbigay siya ng permit, ang binabasihan lang naman niya yung lisensya na galing sa Pagcor. Hindi naman niya pwedeng hindi bigyan ng permit dahil mayroong lisensya sa galing Pagcor. Mayroon naman tinatawag tayong anti-red tape ngayon. Kasi daw siya sa Pogo ito si Alice Ko. Daw ang sabi, the operative word is daw. Di patunayan nila. Kasi madali magsalita daw. Pag may daw na nasalita, allegedly, ay hindi facts yun. Iba yung facts kaysa sa paniwala. Tayo, nag-uusapan natin daw. Pero pagdating sa investigation, meron silang pinangahawakan ng dokumento, nakatibayan na may connection dito si Alice Go. Ang makapagsabi lang kung yung dokumento na yan ay authentic o hindi, mag-file sila ng kaso sa korte. Yung nga hindi pwedeng ako pulis, huhulihin kita, ako pa ang judge, sasabihin ko ng guilty ka. Hindi pwede yun. O ako piskal, pahuli kita, yung pulis, piskal, huhulihin kita nang walang warrant of arrest, tapos sabihin ko guilty ka. Hindi pwede yun. Walang due process. Lahat may due process So ngayon, pag sinabi nilang allegedly, si Go ay kasangkot doon sa di patunayan ko sa korte. Korte. Sa korte rin Korte rin naman mag-decision. Pag sinabi ng korte na si Go guilty, di kulong. Tapos. Sino magiging yan? Sino magiging complainant? Senado?
O Republic of the Ang Philippines. Senado, kundi yung kung sino ang nag-raid. Pulis, yung nag-raid doon. Ay, nang-raid sa Oo. Ngayon, ang magko-complain dyan, ipailan nila ng kaso sa ombudsman, siguro. Dahil government official siya. Pero sasabi naman ni Goyan, ay nagbigay lang ako ng permit yan dahil nagpresenta sila sa amin ng pag-core na lisensya. Hindi naman pwede hindi magbigay ang isang local government kung valid, legal ang kanilang dokumento. May parang merong tao dito, merong nagsasabi na cashier, no? Doon sa business na Pogo, ito si Alice Group. Kaya ang sinasabi ko, pag may nag-aakusa ka, patunayan mo. Ngayon, anong papatunay dyan? Ebidensya. Saan mo ilalatag ang ebidensya mo? Sa korte. Dahil ang korte, siya yung may otoridad na litisin yan, kukuha ng ebidensya mula sa iyo na nag-aakusa at ebidensya sa inaakusahan. Dahil kung hindi, arbitrary, hindi pwede yun. Dadaan talaga sa due process lahat sa korte. Kaya sinasabi ko, pag sinabi ng korte na guilty ka, go, ganito yan, edi guilty. Kasi pero pag sinabi, binanggit mo kanina, ombudsman eh. Hindi ba si Samuel Martires yung nandiyan, nakaupo dyan yung chair? Ang ombudsman, korte din yan. It is a court. Doon lang ba? Ang ombudsman pala, piskal yan, piskalya. Ang ombudsman, pag pinailan ka ng kaso sa ombudsman at may probable cause, ipapile nila yan sa Sandigan Bayan. Okay. Diretso sa Sandigan. Ang ombudsman kasi, ang kanilang trabaho, katulad ng piskal. Kaya lang ng Department of Justice, kaya lang ang ombudsman, pagka ikaw ay government official, doon pinafile sa ombudsman ang kaso. Ito sa ombudsman, tatanda ko may sinabi ni Samuel Martires eh. Siya yung chair dyan, siya yung chairman. Siya ang chairman, Ito natatandaan mo ito, sinabi niya. Walang batas. Siya nagsabi para yung mga opisyal ng gobyerno magpresenta ng SALM. Kung siya mag-decision, siya mismo nagsabi. Totoo. Para nakikita ko na kagad ang magiging decision. Kung sinabi nila yan ni Martires, dahil dati namang justice ng Supreme Court yan, si Martires, kabisado nila ang batas. So pag sinabi niya na walang batas na magpaparusa sa isang government official na mali ang sinabit na SALN, ay maaaring totoo yan. Pero nakikita ko agad yung decision eh. Kung SALN ang pag-uusapan, meron nila sa atin. Basahin ko muna ito, Anchi. Basahin ko muna ito. Masundan natin. Ito mula Basil Rosas Ramirez. Problema sa DILG at Senate hearing. Ginagampanan nila ang papel ng Supreme Court. Supreme Court, may final judgment sa bawat kaso, hindi sila. Tama. Correct. Kasi nasa saligang batas natin yan. No person shall be deprived of life, property, without due process. Pero binibigyan ng karapatan ng batas sa mag-investigate. Kaya nga, wala problema yan. Mag-imbestiga ka. Kasi ang investigasyon mo sa Senado, maaring maging basis yan sa pag-file ng kaso. O ang primary role dyan sa investigasyon sa Senado, in aid of legislation. Gagawa kayo ng batas, baka may batas na kulang tungkol sa issue na yan, gusto kailan gumawa kayo ng batas. Ngayon,
pagka may nakita kayo dyan ng mga katiwalian, pwede sila mag-recommend ngayon sa Department of Justice o sa Ombudsman na mag-file ng kaso laban sa mga tao na yan. Pero hindi husgado ang Senado. They cannot judge. They can only investigate. Ang magpapile ng kaso, Department of Justice o di kaya yung Ombudsman. Pag pinal nila information doon, ito may reklamo kami. Ngayon, sino mag-initiate ng information? Yung taong na biktima nung, kunwari, si Guo. Sino magpapile ng laban sa kanya? Yung sinasabi mo kanina na mayroon silang ebidensya na di umano na si Guo ay kasama doon sa mga owners ng pugo na yan. Di sila mag-file ng kaso. Kasi people of the Philippines yan mayroong katiwalian Hindi naman pwede ang private yan na privado. Kunwari tayo. Ay magpapile tayo ng complaint sa Department of Justice. Ang Department of Justice, imbestigahan yan kung may probable cause, magpasampa sila ng kaso ngayon sa korte. O sa Ombudsman naman, kung may probable cause, papile sila ng kaso ngayon sa Sandigan Bayan. So, mahabang proseso yan. At kailangan may ebidensya ka dahil kung hindi, baka pagdating sa Sandigan Bayan, ibabasura lang yung pinail mo na alanganin na kaso. Sasabihin pa sa'yo na Sandigan Bayan, it's a waste of time. So, ngayon kasi may due process Hindi lahat, kahit na nga, di ba, kriminal na nga nakitang-kita na nga na gumawa ng krimen pero nililitis pa rin. Pag sinabi niyang not guilty, Your Honor, dililitisin pa rin dahil magpipresenta ng ebidensya yung nag-aakusa. Pero na lang ko sabihin ng akusado na, Your Honor, I'm guilty. Hindi tapos. So, lahat ng proseso may due process, karapatan ng bawat isa sa atin na pag kinasuhan tayo o kung ano inakusahan tayo, may due process. Hindi pwede yung arbitrary. Sa tingin mo, may kahihinat na yung kaso. Kung masapat ang ebidensya, kasi depende sa ebidensya kung sapat ang ebidensya nila laban kay Guo na yan na siya ay kasama doon, pag pinailang kaso na yan, talagang may tulog siguro yan. Pero kung wala silang ebidensya, basta lang sila magpapile, ay may tulog sila doon. Dahil si Guo, mayaman yan. Nakakayang umupa ng sangkatutak na abogado yan. Simple naman sa Napakasimple. Kung sumagot, yung simple. Nuro, tsaka inaral talaga. Isipin mo, magkano ang kanyang asset? 380 million. Ang kanyang personal asset. Ang kanyang utang, 180 million. So, may pera siya. Tumatakbo ang kanyang negosyo. Ilan ang kumpanya ni Guo? 8. Meron pa siyang real estate company. So, kayang-kaya niya mag-hire ng mga abogado. Sige, magkaso kayo dyan. Mag-hire ako ng abogado ko. Alam mo ka, John, yung nangyayari dito sa atin, katulad ng mga sa Senado na yan, puro sensationalism kasi mag-eleksyon Kailangan matikas ako dito. Mayroon akong maraming katanungan. Kahit kita mo naman. Hindi, kung anong naalala ko, yan ang biyan ko kagil. Ano ba, i-sensationalize nila yung kaso Natatandaan mo si Gingona? Yung batang Gingona? Hindi mo panang eleksyon at iniimbestigahan nila yung Tubilay sa Makati. Hindi na nakapangampanya yung tao na talo pero magaling. Napaupo siya doon sa kaso Sa kaso?
Oh, Kita mo yung binanatan nila ng husto si Binay. Sino-sino yon? Si Coco Pimentel, si Cayetano, at saka si magaling Gingo na. Cayetano, sino pa? Gingo na. Yung Gingunata, no? Oo. Trillanes. Oh. Oo. Binanatan nila si Binay na ang pigiri daw ni Binay ay aircon pa. Oh. Di ba? Tandaan mo? O ano nangyari sa kaso ni Binay? Wala lang decision. Wala. Parang kay Guho din. Oh, si Guho maraming babuyan. Si Binay may babuyan. Ano nangyari sa kaso? Oh. Nag-file sila ng mga kaso laban sa asawa ni Binay, sa anak. Marami ata na-dismiss din yung mga kaso doon dahil wala namang matibay na ebidensya. Parang ang nangyari ito sa ating bansa, kasama na yung batas. Para tayo pag nag-iimbestiga, para ka nagbibigay ng ng tip sa pulis. Diba? Tapos, tingnan mo, Kadyon, ano? Wala naman silang naipatunayan doon sa mga akusasyon nila kay Binay. Kita mo si Jojo Binay, naglalakad, maitim pa rin kung nakulong yan, baka maputi na yan. Di ba? Wala din nangyari Oh. Parang, hindi, tama yan, politika lang. Pag politika lang. Hindi na lang nagot ang magnanakaw, hindi na ako kulong. Kahit nasabihin mo yung si Alice Guo na yan, na sinasabi nila na hindi Pilipina. Ang tanong dyan, sino magpapatunay na hindi Pilipina yan? Kasi nabigyan ng passport, mayroon siyang birth certificate. Ngayon, sino ang papatunay na sasabihin mo na hindi siya Pilipina? Kailan imbestigahan nyo? Hindi mo naman... Ha? PSA mismo nagsabi. Totoo nangyayari. Alam mo, Kadyon, pag binigyan ka ng birth certificate, hindi pwedeng i-revoke yan. Dadaan sa korte yan. Hindi ka pwedeng i-revoke. Dahil isa yan sa karapatan mo. Kita mo si Grace po. Hindi niya alam kung tatay niya at nanay niya. Dahil siya ay nakita lang doon sa pintuan ng simbahan doon sa Haro, Iloilo. Bakit Pilipina citizen? Mukhang ang Amerikana si Grace po. Pag nabigyan ka na ng birth certificate, ang birth certificate, walang expiration date. Paano kung inimbento yung nanay tsaka yung tatay na hindi naman talaga wala, as in wala? Ito sasabihin sa inyo ng abogado, no? Kahit ako hindi ako abogado. Ang tawag diyan, ang burden of proof, ay nasa nag-aakusa. Patunayan mo, ngayon, sabihin ko sa iyo, inamin ko ang aking tatay, Chinese. Ang nanay ko, Pilipina. Ngayon, patunayan mo na hindi Pilipina nanay ko. Wala nga yung nanay, wala. Ang tatay niya andyan. No? Actually, mga kapatid andyan ng tatay niya. Ngayon, patunayan nyo na ang nanay ko hindi Pilipina. Hanapin yung nanay ko. Wala Wala may episode ng nanay Hindi si Guo ang magpipresenta ng nanay niya. Okay. Yung nag-aakusa. Yung nag-aakusa. Ay, ipipresenta mo ngayon, ito si Chicha. O ito yung Chinese nanay mo. Hindi. Yung PSA, hindi nila pwede i-revoke ang na-issue na birth certificate ni Guo. Ang pwede lang mag-revoke yan, dadaanan nyo sa korte, due process ka May nakausap nga ako Chinese, no? Sila pwede kuha ng mga pangalan, bumili ng pangalan. Nakakabili sila ng pangalan, hindi yung pangalan yung Tan. Halimbawa, ako, apelido ko Ansures. No? Wala akong bumili ng ako mag-Chinese, bibili ako ng pangalan.
Marami. Madali Marami ganyan. May mga ganyan na mga Chinese na ang apelyido nila Pilipino. Kinukuha nila sa ninong nila. Oo. May mga ganyan. Ibig sabihin, registration, pasok. Oo. Kasi sabi mo. Pag na-issue na kasi yung registration na yan, yung certificate, birth certificate, wala ka na magagawa doon. Kasi maraming gugulong ang ulo rito, oh. Kasi ano lang naman ang batas diyan. Actually, ang late registration ako nakumuha ako ng aking birth certificate. Ni-require ata ako dalawang affidavit nung nakakilala sa akin. Dalawang affidavit lang ng mas matanda sa akin na nakakilala sa akin. Pag-submit mo diyan, i-issuean ka ngayon ng birth certificate. Katulad yung si Alice Guo na yan. Kailan siya pinarehistro? Siya sabi, 17, di ba? 17 years old siya. So that was 21 years ago. So ibig sabihin mga 2001, 2002 o 2003. Now, nagpumunta yan doon sa PSA, yung sinasabi ng PSA. Kung may dala siyang dalawang affidavit na nagpapatunay at nagsasalita naman siya ng Pilipino, ng Tagalog. Pag binigay mo, late registration na ako, nasaan ang ano mo? Ito, meron akong affidavit dito. Sino tatay mo? Si ganito. Sino nanay mo? Si Lial ang ano nun ang apelyido. Ang affidavit, nakalagay ang pangalan ng tatay at nanay niya. Ikaw ngayon na PSA, sasabihin mo ba hindi totoo yung ano mo? Wala siyang kakayanan na mag-imbestiga at hindi niya imbestigahan yan dahil merong affidavit. Ay di-issuean niya ngayon, late registration. Sino magki-question ng nationality niya dahil sasalita siya ng Pilipino? Nagtatagalog siya o maaring Kapampangan pa ang salita nila din o kung ano man o ano ba salita sa Tarlac. Kapampangan. Yan ang sinasabi ng Senator Tulfo, diba? Kaya nga, nung ano na siya, inisyuan siya ng birth certificate. Ang kasalanan ba nung nag-issue? Hindi. Dahil ang kanyang basis na nag-issue, yung affidavit na nagpapatunay na itong si Alice Guo na ito, ang Alice Lial Go, ay anak ni ganito at pinanganak sa ganon. At nakilala nila yan, simula lang yan ay sanggol pa lang, kilala na namin yan. Di tapos. Tapos ang usapan yan. Ngayon, kung gusto nila i-revoke ang kay Alice Guo na yan na citizenship, ay dadaan yung sa korte. Patunayan nyo sa korte ngayon na siya ay hindi Pilipina. At ang DNA testing hindi magpapatunay na hindi siya Pilipina. Bakit? Marami sa atin ang may dugong Chinese, may dugong Japanese. Ako lang, lula ko. Chinese. Pag tinisting mo ba ako, si Jack Ortiz, kuha na natin. Ay, Chinese ka. Hindi-deport ka na namin sa Shanghai. Ano gagawin ko doon sa Shanghai? Wala akong kakilala doon. Kahit ikaw ka dyan. Inunan ka ng DNA. Natitiya ko, may Chinese blood ka. Chinese, di ba? Natitiya ko, ikaw may Chinese blood ka. Ako, minsan nga may nagsabi sa akin na matagalan na panahon, mga video bata pa ako. May Chinese blood ka? Sabi ko, meron ang lula ko, ang apelyido, Ye. Ano ba yung Ye Bunel na apelyido, di Chinese? Pare, ang hirap patunayan yan kung ang issue lang. Kasi sa atin, parang hindi tayo. Ang citizenship lang ang pag-usapan, napakahirap yan.
napakarami ng Chinese dito sa atin na pumunta bago magkaroon ng gira, World War II. At nung panahon pa ng mga Amerikano dito, Kastila, napakaraming Chinese pumunta dito eh. Ha? Bago ang Amerikano, Chinese muna, di ba? Kastila. Kaya nga, napakarami. Kaya ang hirap patunayan ngayon. Na kaya yung katulad ng kay Guo na yan, di i-file nila kaso. Ngayon, ang tanong diyan, sino gagastos para mag-file ng kaso laban kay Guo? Oh. Pwede siya matanggal na mayor ng Tarlac, no? Pero hindi niya pwedeng tanggalin ang kanyang citizenship unless na mayroong due process. Ngayon, pag tinanggal mo ngayon yung Filipino citizenship ni Guo, saan mo siya nadali? Nawala. Ay saan mo gagalin na yun si Guo? I-deport mo siya Hong Kong na wala siya kakilala doon? Kaya pulos tayo. Nawawala yung net eh. Nawawala ang internet. Kaya nga yun ang ano dyan, sa mga nakikinig sa atin, lahat yan ng grandstanding yan ng ating mga politiko. Dahil ang iniisip ng bayan sa ngayon, sa October magpapile na sila ng kanilang certificate of candidacy. Yung mga na yan. At sa isip ng yan, kaya ngayon kay Guo na yan, yung mga hearing na yan sa Senado at Kongreso na yan, tungkol sa mga pugo na yan, tungkol sa kung ano-ano na mga bagay, ay mawawala yan. Kahit na yung AJK na yan, yung hearing ng mga AJK na yan, wala yan. Kasi lahat yan, may due process yan. Pag sinakusahan mo si Duterte ngayon, na siya pa simuno ng AJK, sasabihin lang naman niya, nag-utos ako ng anti-drug war. Sino ang nag-implement? Sino ang nagplano? Di si Bato. Sabi naman ni Bato, ang inutos ko lang dyan, magtukhang, kakatok lang kayo at kausapin yung tao na alisin na yung droga. Ngayon, sa operation may mga namatay, sino involved doon sa harap? Sabi naman ni Bato ngayon, di ko naman inutos na patayin nyo yung mga drug offender. Ang pulis ngayon yung andun sa harapan. Kung sila nakapatay, di harapin nila ngayon yung kaso. Hindi si Bato. Kaya walang mapupuntahan lahat ng na yan. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa investigation niya sa Senado, walang mangyayari? Tingin mo? Pare, walang mangyayari dyan. Ako, skeptical na ako sa mga investigasyon na yan. Ilang investigasyon na ba nakaraan? Dumaan? May nangyari ba? Bakit? Wala. wala akong natatandaan na may nangyari. Ay daming investigasyon na. Parang mali ngayon. Sige, investigahan na magpapile ng kaso. Sige, harapin ang para mali yung kaso sa korte. Investigahan, wala na rito. Dali isa na yun, wala na yun. Kaya nga, ano ba mga nangyari investigasyon na ngayon nagkaroon ng sabihin mo? Wala. Kaji, bago tayo sige. Basahin ko muna yung news, no? Mag-news muna tayo. Tungkol nito sa formal na nga ginaba ang tabing ng Manila Film Festival 2024 noong Martes ng gabi sa Bulwagan, Villegas ng Manila City Hall. Bilang udyat ng pagtatapos ng pista ng pelikulang Pilipino kung saan pinanghal na Best Film ang obra ni Cedric Gabadia ng 3-4-100 ang tamang formal ng pagbuhukay-hukay at iba pang mga bagay-bagay. Naging matagumpay ang gabi ng parangal hindi lamang sa pagkilala ng 8 mahuhusay na obra short film ng mga student filmmakers, kundi maliwanag na naihatid ng 8 pelikula ang mensahe sa mga manonood, partikular sa mga Manileño na tumangkilik nito sa Robinsons Manila at Robinsons Magnolia.
Sabi nga ni Vice Mayor Serbo, salamat at minsan pa nabigyan ng daan ang The Manila Film Festival ang mga kakaibang talento ng ating mga student filmmakers sa pagpapakita ng kanilang mga kakaibang original na kwento sa pamamagitan ng short films. Sa kanyang closing remarks, sinabi naman ni Manila Mayor Hani Lacuna na sa pagsasara ng TMFF 24 ay formal naman niyang binubuksan ang pagsisimula ng The Manila Film Festival 2025 kung saan inaasahan niya na higit na maraming mga student filmmakers sa buong bansa ang magpapadala ng kanilang entry para sa mas malaking festival sa susunod na taon. Nagkaloob ng karagdagang cast sila una at sa 8 direktor ng kalahok ng PMFF. Ang mga nanalo ng katatapos ng PMFF ay ang mga sumusunod: Best Editing ni Francisco Angkuan, musical score Jose Bentamino, unang huling sakay, cinematography Robert Pareja, unat huling sakay, production design 3 for 100 Buds San Jose, screenplay Joyce Ramos and Sherlyn Pineda Angkuan. Jury Prize Award, unat huling sakay, 100,000 ang binigay. People's Choice Award, Happy Mother's Day, 100,000 din ang ginagaling pala. Best Actor, ang Globe Aseron, unat huling sakay. Best Actress, Pizza Thai, pareha silang nanalo. Amber Jess Gomez ng Happy Mother's Day. Gillian Vicencio, Ditas Pinamalas. Best Director, 3 for 100, Cedric Labadia. Best Film, 3 for 100, 100,000. Pinagkalooban naman ang symbolicong key to the City of Manila. Ang 4 na direktor na ipinampok sa Manila Film Festival ay sina Lorenzo Pepe Jokno ng Lumang Tugtugin, Sigrid Bernardo ng Mary at Mila, Dwayne Baltasar ng Nananahan at Jamie Habak ng Short Fest Day Longest Night. Ang Manila Film Festival 2024 ay pinamahalaan ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila sa ilalim ni Charlie Dungo bilang direktor. Yan yung balita sa Manila kay Jeff. Okay ka, Jeff. Okay. Congratulations sa lahat ng nanalo. Ay, mabibinig ka sa mga talento ng mga batang to. Walang magagaling, walang mga artista or bata to. Mga estudyante sa mga teatro. Mga amateur na artists. Ang galing, oo. Talaga sa isipin mo, hindi mga bata. Yan ang maganda kasi na-develop yung skills at talent ng mga kabataan. At maaring darating ang panahon na sila ay maging matagumpay sa lahat ng kanilang ninanais na mangyari sa buhay nila. Okay, wala na tayong oras. Ito muna yung natin. Hindi pa siya sa Batang Albi. Nawala yung signal. Basahin mo siya. Hindi, ano. Nawala kasi yung ito, meron pa siya pahabol. Sabi ni Basil Rosas Ramirez, no one is above the law. Ayon sa Constitution, pero the OJ Secretary Boying, wala pang complete and final investigation. Guilty agad, hatol kay General Bantag. Napunta si Bantag dito. At kaso ni Congressman Pebes, dagdag pa nito. Tapos nawawala kasi pamanino. Tapos yung mga Rich Uga. Yan yung mga nanonood sa atin sa mga transport sector. Tama si Basil Ramirez, Rosas Ramirez, no one is above the law. At tama din na katulad yan sila Bantag at saka si TVS na inaakusahan ng DILG, no? Kasi DILG, Department of Justice ang naghahabol dyan eh. Tama siya na yan ay, lahat yan ay suspect pa lang yan. At yung kailangan ng due process, merong karapatan ang lahat ng mamamayan, tao, na dadaan sa due process. Kaya katulad yung sinasabi ko nga kanina, yung kay Alice Guo na yan, dadaan sa due process, Hindi natin siya pwedeng sabihin na guilty na siya. Kasi lahat may due process. At no one is above the law. Kahit ano ka pa,
dadaan ka pa rin at papailalim ka sa batas. Tama yan. Correct. Awat sa atin si Carlos Chung, ha? Tapos si Ferdy Domingo. At siyempre pinabati ko rin ang birthday boy ng Manila City Reporters Association. Ito si Tukayon Jun Reloban. No, nandito tayo sa opisina ng Manila City Reporters Association. Kanjay, paano mo tayo? Okay, maraming salamat sa inyo lahat at yung mga nanonood at nakikinig po sa amin. Samahan nyo kami ulit sa susunod na Webes ni Kadyon dito lang po sa Kakampi Online at programang Gulpi di Gulat at Truth and Knowledge. Thank you so much. Magandang hapon po sa inyo lahat. Muli po nagpapasalamat tayo sa ating mga buhay na bayani, ang mga overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo. No? Okay, lagi kayong malusog, no? Malakas. Tayo ang tunay na bayani na dapat saluduhan para sa sinasabi natin paggunita sa Independence Day. Thank you, Rajay. Thank you, RV. Thank you, Ma'am Pineda. Bye-bye. Bye-bye. God bless you lahat. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kat Junan Sures sa kanyang programa Batikos, Gulpid de Gulat.